Being at the Department of Agriculture, ang mga programa namin ay mga science-based at ang aming trabaho ay mag-promote ng mga technologies na makakapagpaunlad sa ani, sa kita ng mga magsasaka. Ako si Irene Adion, akong Acting Regional Technical Director for Research, Integlab and Regulations ng DARFO 3. Mga resulta ng mga pananaliksik mula sa iba't ibang national institutions na meron ng gobyerno, ito ay aming pinopromote para magamit ng ating mga magsasaka. At syempre, hindi namin ito ipapagamit ng walang basihan. Una, syempre, approved budget ng gobyerno. Ikalawa, yung tested, matured ang technology at dumaan sa masusing pag-aaral. Kabilang dito, halimbawa under the rice program ay yung paggamit ng mga hybrid rice. Sa corn naman ay yung paggamit ng ating GM yellow corn na sa ngayon ay malawak ang adoption ng ating mga farmers dahil nakikita po nila yung bentahe ng paggamit nitong mga produktong ito. Yung mga tissue cultured generated planting materials, yung mga animals na crossbreeds, yung ginagamit na technology ng ating PCC, yung embryo implantation, yung mga tinatawag ng mga farmers natin na test tube carabao. Ang lahat ng iyan ay nakikita nating malaki na itutulong not only sa production ng ating mga produkto, kung hindi pati mapababa or mapaunlad, ma-improve yung production efficiencies ng mga agricultural commodities. Meron ding mga iba-ibang haka-haka, lalo na itong ating mga farmers tungkol dito, may mga apprehensions, katulad nga nung nakasala ngayon sa Supreme Court, no, yung BT eggplant at saka yung golden rice. However, sa mga nagdaang panahon, at sa masusing pag-analyze ng ating gobyerno sa mga technology dapat na i-promote sa ating mga farmers, ay nakita natin yung bentahe talaga ng mga produkto ng biotechnology